Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin ang nabautismuhan ka na ba sa Espiritu? So, Now yung baptism in the Holy 1 Corinthians chapter 12 verse 13 sabi ito, "For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given to the one Spirit to drink." So sa Tagalog, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. So punta tayo sa unang teaching. Ang sabi rito, sabi po dito sa first the baptism in the Holy Spirit is number 1. It is the indwelling presence of God. So ibig sabihin na to, it is the indwelling presence of God. So nangangahulugan na ang Diyos daw ay nananahan sa atin. So noong unang panahon, maraming naniniwala na ang Diyos ay nananahan sa templo, ang Diyos ay nananahan sa langit. Pero nung yun nga, sabi rito, simula nung nabautismuhan tayo sa Espiritu Santo, ang Diyos nanahan na sa atin. Ang Diyos ay naging kaisa na natin, ganun. So pag tayo binautismuhan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kaisa na tayo ng Diyos. Kumbaga sinakop niya na tayo, gano'n. So punta tayo sa ikalawang application teaching. Ang sabi rito, it is a bondage breaking moment. Ibig sabihin lamang na yun na kapag dumating sa iyo ang Espiritu Santo, yung pagkaalipin natin sa kasalanan ay nawawala na. Kumbaga yung mga kadena na nakatali sa atin, yung mga kasalanan na nakatali sa atin ay nawawala na. So yun nga, dahil nga kapag ikaw ay bininyagan na, kumbaga ikaw ay bagong creation na, ikaw ay bagong tao na. Yung mga makasalanan mong yung mga kasalanan sa iyo, yung mga kasalanan mo ay mawawala. It is kumbaga kaya sinabing bondage breaking moment. Ibig sabihin nun, nakawala ka na sa mga kasalanan mo. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, it is the Spirit and enablement to live in the life of Christ. So yun nga, sabi rito, yung Espiritu kasi, kumbaga ito yung Espiritu ay dumaloy sa atin para ipamuhay natin yung buhay ni Kristo. So sinasabi doon na kapag ikaw ay nabautismuhan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kumbaga pag ikaw ay nabautismuhan sa Espiritu Santo, kumbaga ito yung dumaloy sa iyo. Ito yung tumutulong sa iyo, yung umaalalay sa iyo para mabuhay ka na Christ-like. Kumbaga mabuhay ka na kagaya ni Kristo. So kumbaga kapag nabautismuhan ka na sa Espiritu Santo, kumbaga ito yung nagpapahintulot Ito yung nagpapahintulot sa iyo na sundin si Kristo. So sa unang application po tayo, paano ba natin ito maya-apply sa ating mga buhay? Sabi rito, ask God to break the bondage of sin in your life. So yun, manalangin tayo. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon na tanggalin na or alisin na yung pagkakakulong natin sa mga kasalanan, or yung mga yung pagkakakulong yung pagkakaalipin natin sa kasalanan. So yun, manalangin tayo na yun nga, dahil si Lord lang naman talaga ang makakatulong sa atin para, kumbaga siya yung gagawa ng paraan para ialis tayo sa mga kasalanan nating pamumuhay. So sa ikalawang application, ang sabi nito, believe that the Spirit's indwelling is permanent.
So, ang kaligtasan or ang Espiritu Santo, permanente yan. Kapag tuluyang nasa iyo, kapag tuluyang naibigay sa iyo, hindi na kayang tanggalin sa iyo yan. Oo, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Oo, hindi ka pa rin perfecto. Pero naandun yung repentance eh. Kumaga naandun yung kapatawaran eh, dahil nga anak ka na ng Diyos, meron ng Espiritu Santo na namumuhay sa iyo. Ibig sabihin nun, meron ka ng repentance. Kumbaga nagsisisi ka sa mga bagay na ginagawa mo, sa mga maling ginagawa mo rather. So ayun, believe that the Spirit is indwelling permanent. So kahit na makagawa ka ng kasalanan, kahit na kung ano mang kasalanan na magawa mo, may Espiritu Santo, meron kang repentance, humihingi ka ng kapatawaran sa mga kasalanan mo. Kaya hindi mo mawawala sa iyo yan. Permanente yan. So sa ikatlong obligation, sabi dito, carry the life of Christ by enablement of the Spirit. So kumbaga hayaan natin yung Espiritu Santo. Magpasakop tayo sa Espiritu Santo. So yun nga, kung siguro may mga minsan gumugulo, may mga naglalaban sa isip mo na gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, ganon. Yung nakikipaglaban na yun, ay yun yung Espiritu Santo. So ang kailangan natin gawin ay hayaan natin na manalo, hayaan natin na mangibabaw yung Espiritu Santo sa buhay natin. So ayun, sa napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.